Magandang umaga mga kaibigan. Ang pag-uusapan naman po natin ngayon ay tungkol sa mga benefits ng isang OFW or isang domestic worker. Kasi sa aking nakalipas na video, ang pinag-usapan natin ay tungkol sa Batas Kasambahay or yung Republic Act 10361, which is ang batas na ito ay nag-a-apply lamang sa mga local workers or mga lokal na kasambahay dito sa Pilipinas. Pero kung pag-uusapan natin ay ang batas tungkol sa isang domestic worker or domestic helper or mga OFW, ano nga ba ang benepisyo na makukuha ninyo or ano yung maaari ninyong maging claims? Ganito kasi yan. Kung sa Pilipinas, sinusunod natin yung batas kasambahay. Pero kung ikaw ay nagtatrabaho bilang isang OFW sa ibang bansa, ang claims lamang po na makukuha ninyo ay kung ano yung nakasulat sa inyong kontrata. Kaya nga, bago aprubahan ang isang kontrata ng isang OFW, ito ay dumadaan sa POEA subject for approval. Kung aaprubahan ba ito ng POEA o i-reject or may babaguhin doon sa kontrata, saka pa lamang yon papapirmahan sa inyo ng inyong agency. So, paano kung yung nakalagay doon sa kontrata ay ikaw ay may day off or ikaw ay walang day off or ito yung rest day mo, yun po ang matutupad. Hindi po natin maaaring gayahin kung ano ang batas sa Pilipinas sapagkat ang batas po nila sa bansa nila, kung saan man kayo nagpunta, ang masusunod. Pero, paano kung ikaw ay biglang terminate ng iyong amo? Ngayon, ito lang po ang magiging claims ninyo. Kung ikaw ay terminate ng iyong amo, kailangan po nating tingnan, ito ba ay legal or illegal? Kasi kung legal ang pagkaka-terminate sa iyo ng iyong amo, syempre ang babayaran lamang sa iyo ay kung ano yung natitirang pinagtrabahuan mo at kung ano yung napag-usapan ninyo sa inyong kontrata. Kung ano man yung ibang benepisyo na ibinigay sa iyo ayon sa kontrata at ikaw ay inalis na ng iyong amo, yun po yung masusunod. Yun lamang yung magiging claims ninyo. So, kung meron kayong napag-usapan na separation fee, merong mga back wages na kung ano man yung kasali dyan, at kung yan ay nakasulat sa kontrata, yun po ang masusunod. Pero kung halimbawang ikaw ay illegal na terminate o tinanggal ng iyong amo, dun po tayo magkakaroon ng additional claims. Kapag ikaw ay illegal na tinanggal ng iyong amo, ang claims po niyan ay dapat mangyari dito sa Pilipinas. So, pagka-uwi mo dito sa Pilipinas, syempre, set aside muna natin yung benefits sa OWA. Iba yung usapan sa OWA, ito naman ay yung claims mo dahil ikaw ay illegal na tinanggal ng iyong amo. So, kailangan mo pumunta sa NLRC at mag-file ng claims for illegal dismissal. At ngayon, syempre, kailangan mong ipakita lahat ng mga ebidensya na meron ka, pero wala kang dapat ipag-alala sapagkat ang employer mismo ang merong burden of proof. Sila ang dapat mag-provide ng pruweba or ng ebidensya na ikaw ay tinanggal legally at hindi illegal yung pagtanggal sa inyo. Ngayon, kung hindi nila magawa yon, kung hindi magawa yon ng iyong agency, kasi syempre bago ka umalis ng Pilipinas, yung agency mo ang in-approve or in-appoint ng POEA na mag-process ng iyong mga documents at contract. So ngayon, ang complaint mo ay patungkol or papunta doon sa iyong agency. Ngayon, ang burden of proof ay nasa agency mo ngayon. Kailangan nilang makipag-contact doon sa kanilang foreign agency na kung saan ka nanggaling or kung saan bansa ka nanggaling at sila ang magpo-provide ng burden of proof or ng ebidensya na ikaw talaga ay tinanggal ng legally or ito ay sumunod sa proseso. Kasi kung hindi nila magawa yon,
Ibig sabihin, ikaw ay illegally dismissed or terminated ng iyong employer. At ano ang makukuha mo? Ang makukuha mo doon ay kung ano yung nakasulat sa iyong kontrata. Kung may nakalagay na mga benefits doon sa kontrata mo, merong mga back wages, may separation fee na makukuha pagkatapos ng ilang buwan or kung ano yung haba ng serbisyo mo. Kung ano po ang nakasulat sa kontrata, yun lang ang masusunod. Wala nang iba. Pangalawa, ikaw ay babayaran ng iyong unearned salary mula doon sa pagkakadismiss sa iyo hanggang sa matapos ang iyong kontrata. Kung ikaw ay illegally dismissed, yun ang amount na ibibigay sa iyo ng iyong agency dapat. Yung hindi mo natapos na buwan doon sa natitirang kontrata mo, or kung halimbawa ang kontrata mo ay 2 taon pero 1 taon pa lang tinanggal ka na, illegally dismissed. So, yung natitirang 1 taon mo, yun lang ang babayaran ng agency mo bilang danyos perwisyo sa iyo, at kung meron mang ibang nakastipulate na benepisyo doon sa kontrata mo. Wala na pong ibang maaaring masingil. Well, maaaring mag-award ang korte ng mga damages, let's say moral damage, possible din na mag-award ang korte ng iba pang mga monetary benefits, let's say exemplary damage, pero nakadepende yan sa korte. Pero sa kabuuan, ang benepisyo lamang na makukuha ng isang illegally dismissed OFW ay kung ano ang nakasulat sa kanyang kontrata bago siya pumasok bilang OFW sa bansang yon, at yung natitirang buwan ng kanyang kontrata na hindi natapos ay dapat bayaran ng kanyang amo. Siyempre, yun ay babayaran ng agency, at yung agency sisingilin yung kanilang counterpart agency doon sa bansang yun, at yung agency naman na yon sa bansang yun ang sisingil doon sa employer. Yan po ang batas na sinusunod natin or proseso na sinusunod natin kapag tayo ay nagtrabaho bilang isang OFW. Pero kung ibang mga benepisyo pa po ang tatanungin ninyo, wala po tayong masasabi dyan, sapagkat yan ay nakasalalay sa kontrata ninyo at sa bansa kung saan kayo nagtrabaho. Hindi kagaya sa Pilipinas na meron tayong batas kasambahay. Yun lamang po, maraming salamat, naway may natutunan tayo sa umagang ito.